Sino po dito ang mahilig mag-vacation? Come on! Kayong iba, hindi nyo ba gustong magbakasyon at magkaroon ng rest day? I don't know about you, pero gustong gusto ko po talaga ang magbakasyon. At dahil dyan, humingi po talaga ako ng tulong sa ating production at creatives team dito sa church. Dahil mayroon po akong ilang mga litrato at scenes na gustong gusto kong ipakita sa inyong lahat ngayong gabi. At nais kong malaman mula sa inyo kung aling mga lugar, spaces at vacation scenes ang pinakagusto ninyong mapuntahan at makita. Are we good? Handa na po ba ang ating media team para ipakita sa screen? Alright, let us go. Unang larawan, ito po. Sino po ang may gusto sa ganitong lugar? Wow, napakaganda at napaka-relaxing pakinggan ng tunog ng alon sa tabing dagat. Beach ay parang hindi masyadong marami ang nagtaas ng kamay dito ngayon. Alam niyo po ba na kaninang 3:00 ng hapon service, napakaraming tao ang talagang nagtaas ng kamay dahil gustong-gusto nila ang beach. Okay? Tingnan natin ang iba pang mga choices at options. Iyong tipong umiinom ng malamig na Jonas milkshake habang naglalakad sa buhangin. Nakapagburakay na po ba ang lahat dito? Alright, next one. Pakita po natin ang susunod na picture. How about this one, guys? Ayan, city life, parang tahimik din tayo dito. Hindi rin masyadong marami ang nagtataas ng kamay. No doubt about it. Ayan, concrete jungles where dreams are made of. Ika nga sa sikat na kanta. Ayan po, city life para sa mga mahilig sa modern skyline, skyscrapers, shopping at city lights. Next picture po, tingnan natin kung ano ang kasunod. Oh, wow! Napakaganda ng tanawin na ito. Okay, nandito pala ang ating mga mountaineers at outdoor lovers. Sino po dito ang mahilig mag-hiking at mag-trekking sa kabundukan? Iyong mga mahilig mag-camping sa gitna ng kalikasan at nature. Iyong para sa inyo, ang definisyon ng isang magandang bakasyon ay maglakad at mag-trek ng 50 kilometro paakyat ng matarik na bundok. Iyong alam nyo na walang maayos na banyo o comfort room sa taas. Pero kapag narating nyo ang tuktok ay tanaw na tanaw nyo ang dagat ng mga ulap. Wow, napakagandang karanasan. Kitang-kita nyo ang ganda ng mga ulap at sumisikat na araw. Ang ibang tao dito parang nag-iisip, no way, ayaw ko ng ganong klaseng hirap at gusto nyo iyong nagigising kayo sa huni ng daan-daang mga ibon sa madaling araw. Okay, tingnan natin ang susunod at pinakahuling larawan. Last but definitely not the least. Ayan, snow. Napakagandang puting niebe sa paligid. Marami tayong mga snow lovers dito sa area na ito, sa unahan at doon din sa kabilang side. Kasama pa rin po talaga sa aking personal na bucket list ang makakita at makahawak ng totoong snow. Sa buong buhay ko po, hindi pa ako nakakakita ng totoong snow in real life. Maliban na lang siguro sa Star City nung bata pa tayo. Yung fake snow lang doon sa Snow World sa Pasay, kung naaalala nyo pa ang Christmas special natin nung nakaraang taon dito sa Favor, yung fake snow na umabot hanggang dito lang sa unahan ng stage. Anyway, napakasaya pa rin ng karanasang iyon. Alright, okay. Lahat po tayo ay naghahangad at gustong-gusto ang ganitong uri ng pamamahinga. We all love going on restful vacations. Gustong-gusto natin ang mga mapayapa at restful moments na yon sa ating buhay. At kung magpapakatotoo po ako sa inyo, most of the time mentally, nandoon po ang aking isip. Nandoon ako sa aking imahinasyon, nakahiga sa tabing dagat habang humahampas ang alon o kaya ay naglalakad sa malamig na hangin ng kabundukan. Nararamdaman ko ang simoy ng malamig na hangin sa aking mukha. Subalit ang totoong buhay ay hindi palaging nagiging kasing ganda o kasing payapa ng mga larawang iyon.
In fact, para sa nakararami sa atin, marahil 1% lang ng ating pang-araw-araw na pamumuhay ang nagiging kasing payapa ng mga magagandang bakasyong iyon. At ang natitirang 99% ng ating totoong buhay ay mas kamukha ng susunod nating larawan. Yes, eksakto po. Ang 99% ng ating buhay ay kamukha ng pagiging stuck sa matinding traffic, sa EDSA o silima ng ilang mahahabang oras habang bumibiyahe papasok sa trabaho o pauwi ng bahay. Lalo na ngayong tag-ulan na baha at putik ang bawat kalsada sa Metro Manila. Mukha itong kalat, mukha itong gulo, tambak na labahan at mga hindi natapos na gawain. Mukha itong napakaraming mga responsibilidad at problema na sabay-sabay na humahampas sa ating paligid araw at gabi. More often than not, ang buhay natin ay napakabilis, maingay, puno ng presyon at labis na nakakapagod at overwhelming. Ilan lamang ito sa mga random pictures na hiningi ko sa ating staff at ministry leaders para ipakita ang realidad ng buhay. Yes, totoo po ang nakikita nyo sa screen. Si Kim Pedemonte nga po iyang nakasuot ng buong chicken costume. Huwag nyo na pong itanong kung bakit siya naka-chicken costume sa picture na iyan. Biro lang, Kim. Pwede mong ipaliwanag mamaya pagkatapos ng service kung bakit. Hindi ko talaga alam, Kim. Ikaw na lang ang sumagot mamaya. Ngunit ang aking pinakahangarin, panalangin at goal para sa susunod na ilang minuto ay magawa nating isantabi ang lahat ng distractions at ingay ng mundo upang sama-sama tayong pumasok sa isang banal na paglalakbay tungkol sa kung ano ang tunay na anyo ng kapahingahan. Kaya ang title po ng aking mensahe para sa inyong lahat ngayong gabi ay Be Still. Manahimik, magtiwala at magpahinga. Maaari po ba tayong magsimula sa pamamagitan ng isang maikling panalangin? Actually, hindi ko na kailangang magtanong kung pwede. Dumiretso na po tayo agad sa presensya ng Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoong Hesus, dahil ang pagiging panatag, tahimik at payapa sa iyong banal na presensya ay isang bagay na nais mong ituro sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami na lubos kaming makapagtitiwala at makapanghahawakan sa iyo, Panginoon. Idinadalangin ko po ang bawat kapatid na pumasok sa silid na ito ngayong gabi na may dalang mabibigat na pasanin, mabibigat na alalahanin at malalaking responsibilidad sa kanilang balikat na ngayong gabi ay maranasan nila ang tunay na kaginhawahan, kalayaan at kapahingahan sa iyong presensya. At pagkalooban mo po kami ng praktikal na karunungan at tulong, Panginoong Hesus, upang sa susunod na maramdaman namin na halos mabali ang aming likod sa bigat ng aming mga dinadala, matuto kaming tumakbo at lumapit agad sa iyo sapagkat ikaw lamang ang nagbibigay ng tunay na kapahingahan sa aming mga kaluluwa. Pagpalain mo po ang bawat isang naririto ngayong gabi. Sa tanging pangalan ng ating Panginoong Hesus, kami ay nananalangin. Amen. Okay, so nagpaplano po tayo ng ating mga bakasyon ng buong ingat. Gumagawa tayo ng checklist, naghahanap tayo sa mga booking apps. Hindi ko alam sa inyo, pero gumagamit tayo ng Klook at iba pang mga travel websites para maghanap ng pinakamagagandang hotel deals at pinakamurang airline tickets. Kararaan lang ng 8-8 sale kung saan may mga 88 pesos promo flights. Sino po dito ang nabudol at napabili sa promo? Hindi po ako iyon at mukhang wala ring gustong umamin sa inyo dito ngayon. Pero totoo, nakatatanggap tayo ng napakaraming notifications tungkol sa travel sales. Nagpaplano tayo ng ating mga bakasyon, ngunit wala ni isa sa atin ang nagplano kailanman na maging pagod, stressed, o ma-overwhelm sa buhay. Hindi naman po tayo nagigising sa isang magandang umaga at nagsasabi sa ating sarili na, wow, napakaganda ng araw na ito, bandang 10:00 ng umaga nakalagay sa aking kalendaryo na magiging overwhelmed ako.
Hindi po tayo nagpaplano na maubos ang ating lakas at maging balisa sa buong maghapon. No, it is not like that at all. Subalit ito po ay isang bagay na personal kong pinagdaraanan at pinaglalabanan sa aking pang-araw-araw na buhay, ang pakiramdam ng pagiging labis na overwhelmed. Mayroon po ba ditong nakaka-relate sa aking nararamdaman? Mayroon po ba sa inyo na nakararanas din ng ganitong kabigatan sa araw-araw? Yes, great. Marami po tayo. Salamat sa Panginoon. At para magbahagi lamang po sa inyo ng kaunting personal na kwento, ang nakalipas na ilang buwan ay naging napaka-overwhelming para sa aming pamilya. I am happily married to a wonderful guy named John. Nandito lang siya nakaupo sa paligid at biniyayaan po kami ng Panginoon ng 2 anak na lalaki, isang 5 taong gulang at isang 1.5-year-old na makulit na baby. 2 napakalilikot na batang lalaki, kaya technically 4 kaming nakatira sa aming tahanan at ako lamang ang nag-iisang babae kasama ang 3 lalaki. At mula noong buwan ng April hanggang nitong buwan ng August, walang pasok sa school ang panganay kong si Wolfie na 5 years old dahil nagta-transition siya papunta sa isang bagong eskwelahan. Kaya sa loob ng halos 4 na buwan, nag-juggle kami ng asawa ko sa pagitan ng iba-ibang babysitters, mga random daycare, at pagdadala sa kanya sa kung saan-saang lugar para lang may mag-alaga habang nagtatrabaho kami sa ministry. At nitong nakaraang linggo, sa wakas ay unang linggo na sana ng kanyang regular school, ngunit 3 sa 5 araw ay nasuspend ang klase dahil sa walang patid na ulan at bagyo. Kaya napakaraming sabay-sabay na logistics at adjustments na nangyayari sa aming tahanan. Mayroon pa tayong favor conference noong nakaraang buwan ng July na napakalaking kaganapan para sa ating church. At nagkaroon din ng mga bagong adjustments at structural transitions sa ating ministry teams. At mula sa 2 services nung una, naging 4 na services tayo, naging 2 ulit, at ngayon ay bumalik tayo sa 4 na services tuwing linggo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang flexibility, sakripisyo at suporta, church. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, anuman ang nakasanayang routine ng aming pamilya sa araw-araw ay tuluyang nawala at lumipad sa bintana. At kung mayroon man ditong tulad ko na mas nakagagawa kapag may malinaw at maayos na routine, halos maparalyze ako sa pagod at stress tuwing tinitingnan ko ang humahabang to-do list kung saan araw-araw ay parang may mga bagong gawain na nadadagdag. Dumarating ka sa punto na naitatanong mo ng paulit-ulit sa iyong sarili, matatapos pa ba ito o kailan ba hihinto ang lahat ng ingay at trabahong ito? At hindi ko alam kung mayroon sa inyo na nakapagtanong na rin ng ganyang eksaktong katanungan sa inyong sarili. Matatapos pa ba ang lahat ng bigat na aking dinadala? Yes, marami po tayo. Salamat sa Diyos. At napatunayan kong hindi pala ako nag-iisa sa laban na ito. At sa gitna ng lahat ng ito, iyan ay bahagi pa lamang ng pagiging abala sa trabaho, church at logistics sa pamilya. Subalit bukod doon, mayroon ding mga totoong mabibigat at masalimuot na krisis sa buhay na ating pinagdaraanan sa lihim. May mga minamahal tayo sa buhay na labas-masok sa ospital dahil sa malulubhang karamdaman. May mga sitwasyon kung saan kailangan nating alalayan at samahan ang isang kapamilya o kaibigan na matinding nakikipaglaban sa mental health, anxiety at depression. O baka ikaw mismo ang personal na nakikipagbuno sa matinding anxiety at kalungkutan sa season na ito ng iyong buhay. Iyong halos araw-araw paggising mo pa lamang ay may mabigat na dagan sa iyong dibdib dahil sa takot at pag-aalala sa hinaharap. Nandyan din ang matinding hamon kung paano pagkakasyahin ang limitadong kita sa gitna ng patuloy na tumataas na presyo ng bilihin, kuryente, renta at dumaraming bayarin.
Iyong matinding presyon na kailangan mong maitaguyod ang iyong pamilya at hindi mo alam kung saan kukunin ang susunod na pambayad sa matrikula o gastusin. Nandyan din ang mga nasirang relasyon, hindi pagkakaunawaan at tensyon sa tahanan o sa mga kasamahan sa trabaho. Napakaraming mga bagay sa mundong ito ang pwedeng magdulot sa atin ng labis na kabigatan, lungkot at pagka-overwhelm. Subalit sa gitna ng lahat ng ito, nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng isang ganap, payapa at masaganang buhay at hindi isang buhay na palaging lugmok sa pagod, takot at ligalig. Sinabi po ng ating Panginoong Jesus sa aklat ng John chapter 10 verse 10, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and that they may have it to the full, life abundant and eternal." Iyan po ang tapat at matibay na pangako ng ating Panginoong Jesus para sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Ngunit noong sinabi niya na life to the full, hindi niya ibig sabihin na pupunuin niya ang ating buhay ng napakaraming gulo, stress at alalahanin na dudurog sa ating kapayapaan. Gustong-gusto ko po ang napakagandang salita ng Diyos na nakasulat sa Psalm 46. Sabi po sa Psalm 46 verses 1 hanggang 3 at verses 7 hanggang 10, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. So we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Let the oceans roar and foam. Let the mountains tremble as the waters surge. The Lord of heaven's armies is here among us. The God of Israel is our fortress. At ito po ang bahagi ng salita ng Diyos na pinakamadalas nating marinig, mabasa at maquote sa ating buong buhay Kristiyano. Maari po ba nating sabay-sabay itong basahin ng buong lakas at pananampalataya? Sabi po ng Panginoon doon, "Be still and know that I am God." Ito ay bahagi lamang ng kabuuan ng Psalm 46. Ngunit ang larawang ipinipinta sa awit na ito ay isang mundong nasa gitna ng matinding kaguluhan kung saan ang lupa ay yumayanig, ang mga bundok ay guguho sa kailaliman ng dagat at ang mga karagatan ay nagngangalit at bumubula sa galit. Kagaya rin po ng ating sariling mga buhay sa araw-araw. Minsan, pakiramdam natin ay sunod-sunod na labanan at digmaan ang ating hinaharap sa trabaho at pamilya. At kung kailan akala natin ay makakahinga na tayo ng kaunti at makakapagpahinga, biglang may panibagong bagyo, panibagong emergency at panibagong krisis na humahampas sa ating pintuan. Kaya kung maaari ko pong i-fast forward ang dulo ng aking mensahe ngayong gabi, spoiler alert po para sa inyong lahat, sasabihin ko na agad ang magiging konklusyon ng ating pag-aaral. Minsan po kasi ang dalawang salitang ay be still lamang ang ating napagtutuunan ng pansin sa talatang ito, habang nakakalimutan natin na may karugtong pa pala itong napakahalaga at napakalalim na utos mula sa Panginoon. Sinabi po sa talata, "Be still," at ang kasunod na utos ay, "And know that I am God." Kailangan din nating makilala ang Diyos ng personal at totoo. At hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng maraming impormasyon, kaalaman sa teolohiya o mga trivia sa isip tungkol sa Kanya. Ito ay ang malalim, buhay at intimate na pagkilala sa Kanya bilang Diyos. Sa orihinal na wikang Hebreo, ang salitang ginamit dito para sa know ay yada. At kung matagal na po kayo sa Favor Church, narinig nyo na sigurong ipangaral ito ni Pastor James ng maraming beses. Ang ibig sabihin po ng yada ay ang pagkaalam at pagkilala sa isang tao o bagay ng napakalalim, personal, intimate, relational, at experiential. May isang napakagandang awit sa Biblia na nagsasabing, "Taste and see that the Lord is good." Tikman mo, damhin mo, at maranasan mo mismo sa iyong sariling buhay na ang Panginoon ay napakabuti. Isa itong buong karanasan ng puso at kaluluwa, at hindi lamang teorya sa libro.
Tulad ng mga vacation scenes na tiningnan natin kanina sa screen, may nakikita kang magandang tanawin, may naririnig kang payapang tunog, at kulang na lang ay maramdaman mo ang lamig ng klima dito sa loob ng Crown Hall. Subalit masaya na po tayo sa lamig ng ating aircon sa pangalan ni Jesus. Kaya paano nga ba tayo magiging panatag, tahimik at payapa sa araw-araw? Sa kabila ng lahat ng bagyo, ingay at krisis sa ating paligid, paano natin matututunan ang maging still at tunay na makilala ang ating Diyos? Isang bagay na palagi kong gustong gawin kapag naguguluhan ako ay ang magbukas ng Biblia at magbasa ng kanyang mga salita. Naniniwala po ako na napakagandang desisyon palagi ang magbukas ng banal na kasulatan upang magabayan ang ating mga hakbang. At ang isa sa mga dakilang tauhan sa Biblia na dumaan din sa napaka-overwhelming, magulo at mapanganib na buhay ay ang lalaking nagngangalang Moses. Bago po tayo magpatuloy sa kanyang kwento, nais ko pong magbigay ng isang mahalagang paalala. Hindi po tayo si Moses, kaya huwag niyo pong ipilit na ilagay ang inyong sarili ng eksakto sa kanyang sapatos o sitwasyon. Kasi minsan ganun ang maling ginagawa natin kapag nagbabasa tayo ng Biblia, ipinapasok natin ang ating sarili bilang pangunahing bida ng bawat kwento. Hindi po tayo si Moses. Subalit sa pamamagitan ng buhay, mga pagsubok, kahinaan at karanasan ni Moses kasama ang Panginoon, higit nating makikilala kung sino ang tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya narito po ang tatlong mahahalagang katotohanan upang makilala natin ang Diyos ng lubusan at matutong maging still sa gitna ng anumang bagyo. At kung nagtatala po kayo sa inyong mga notes, truth number 1 is, God is committed to you. Ang Diyos ay tapat at committed sa iyong kabutihan magpakailanman. Ang simula ng kwento ng buhay ni Moses ay nagsimula sa gitna ng matinding kaguluhan, pang-aapi at panganib sa lupain ng Egypt. Sabi po sa Exodus chapter 1, nagkaroon ng bagong hari sa Egypt na walang anumang nalalaman tungkol kay Joseph at sa kanyang mga dakilang nagawa noong unang panahon. Sinabi ng Pharaoh sa kanyang mga nasasakupan, tingnan ninyo, ang mga Israelita ay mas marami at mas malakas na kaysa sa atin. Kailangan nating gumawa ng matalinong plano upang pigilan ang kanilang patuloy na pagdami. Kaya nagbaba ng malupit na utos ang Pharaoh sa lahat ng kanyang mga mamamayan. Itapon ninyo sa ilog Nile ang bawat bagong silang na sanggol na lalaking Hebreo upang mamatay. Ngunit hayaan ninyong mabuhay ang mga sanggol na babae. Diyan po sa gitna ng karahasan, kamatayan at pagpatay, ipinanganak si Moses. Ipinanganak siya sa isang mundong sinusubukang ubusin at lipulin ang kanyang buong lahi. Para bang si Thanos sa sikat na pelikula ng Marvel na sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri ay nais burahin ang kalahati ng populasyon ng mundo. Ganoon po ang nais gawin ng malupit na Pharaoh sa lahat ng sanggol na lalaking Hebreo. Sa gitna ng napakatinding panganib na iyon, ang kanyang napakatapang at sumasampalatayang ina na si Jochebed ay nagawang itago ang sanggol na si Moses sa loob ng 3 buwan. At nang hindi na niya ito maitago dahil lumalaki na at nag-iingay ang sanggol, gumawa siya ng isang matibay na basket na yari sa tambo. Pinahiran ito ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Inilagay ang sanggol sa loob at maingat na ipinaanod ang basket sa pampang ng ilog Nile. Ang basket ay lumutang sa agos ng ilog hanggang sa mapadpad sa lugar kung saan naliligo ang prinsesa ng Egypt, ang mismong anak na babae ng Pharaoh. Binuksan ng prinsesa ang basket at nakita ang isang napakagandang sanggol na umiiyak sa gutom at takot. Nahabag ang prinsesa sa sanggol at nagdesisyong ampunin ito bilang kanyang sariling anak.
At hindi pa po dyan nagtatapos ang dakilang himala, lalo pa itong gumanda at naging kamangha-mangha. Naghanap ang prinsesa ng isang babaeng Hebreo na magpapasuso at mag-aalaga sa bata at sa kamangha-manghang pamamahala ng Diyos. Ang mismong tunay na ina ni Moses ang nakuha upang mag-alaga sa kanya sa loob ng kanyang sariling tahanan habang binabayaran pa ng ginto mula sa palasyo ng hari. Isipin po ninyo ang damdamin ng inang ito na buong luha ang nagpaanod ng kanyang anak sa ilog dahil wala na siyang ibang magawa upang iligtas ito na hindi alam kung lulubog ba ang basket o kakainin ng buwaya ang sanggol. Ngunit sa huli ay muli silang pinagsama ng Diyos upang alagaan niya ito ng may proteksyon ng palasyo hanggang sa lumaki at dalhin sa palasyo ng Pharaoh upang lumaking prinsipe ng buong Egypt. Mula pa sa simula ng kanyang buhay, kitang-kita natin na ang mga banal na bakas ng kamay ng Diyos ay nakabalot sa buong buhay at kapalaran ni Moses. Hindi man natin lubos na nauunawaan kung bakit hinayaan ng Diyos ang ilang mga pagsubok at pinigilan ang iba sa kasaysayan, ang tiyak at malinaw sa atin ay nagsimula ang kwento ni Moses sa katapatan ng Diyos. Bago pa man magkaroon ng kakayahan, si Moses na suklian o pahalagahan ang katapatang iyon. Maraming beses sa ating sariling buhay na nagiging labis tayong nakatutok at hyperfixated sa sarili nating katapatan sa Diyos at nakakalimutan natin na siya ang unang naging tapat sa atin bago pa man tayo natutong manalangin. Bago pa man natutong tumayo at maglakad si Moses, bago pa siya natutong magsalita o gumamit ng banyo ng maayos, ang Diyos ay tapat na at nagbabantay na sa bawat tibok ng kanyang puso. God is fully committed to our good. Ngunit mayroong isang napakahalagang paalala at caveat doon. Ito ay palaging ayon sa kanyang banal na pamantayan at walang hanggang karunungan at hindi ayon sa ating sariling makasariling kagustuhan. Ang pangakong ang Diyos ay committed sa ating kabutihan ay hindi nangangahulugang ibibigay niya ang bawat kapritsyo o material na hiling na ating maisipan. Hindi ibig sabihin na ang lahat ng ating mga pansariling plano ay palaging masusunod sa buhay na ito. Sapagkat kung magpapakatotoo tayo sa ating sarili, marami sa ating mga sariling plano ay hindi pala maganda at mapanganib pala para sa atin. Marami sa mga bagay na akala natin ay tama at ipinagpilitan nating mangyari noon ay naging sanhi lamang pala ng matinding sakit at kapahamakan. Subalit ang Diyos ay gumawa ng higit na dakila, mas malawak at mas magagandang bagay sa ating mga buhay at nagawa niyang ituwid maging ang ating mga pinakamalalaking pagkakamali. Ang commitment ng Diyos sa ating kabutihan ay nangangahulugang siya ay palaging kasama natin, hinding-hindi niya tayo iiwan o pababayaan sa gitna ng apoy at pinupuno niya tayo ng kanyang banal na espiritu upang tayo ay higit na maging kawangis ng ating Panginoong Hesus. Siya ay tapat at ang kanyang katapatan ay hindi nakadepende sa ating sariling kahinaan at kapintasan. Hindi siya naghihintay na maging perpekto muna tayo bago siya maging tapat sa atin. Sabi po ni Pablo sa Romans chapter 3 verses 3 hanggang 4, kung ang ilan man ay naging hindi tapat, mapapawalang bisaba niyan ang katapatan ng Diyos. Hinding-hindi, maging sinungaling man ang lahat ng tao sa buong daigdig, ang Diyos ay mananatiling tapat at totoo magpakailanman. Ang Diyos ay tapat sa kanyang sarili, hindi niya kayang itatwa o baluktutin ang kanyang banal na kalikasan. At kung tunay nating pinaniniwalaan at pinanghahawakan ang katapatan ng Diyos sa ating buhay, matututo na tayong huminto sa pamumuhay na para bang ang buong mundo at ang ating kinabukasan ay nakasalalay lamang sa ating sariling lakas at diskarte. Kaya ang unang katotohanan, God is committed to you. Ang pangalawang katotohanan, truth number 2, is God is with you and He is enough. Ang Diyos ay sumasa iyo at siya ay higit pa sa sapat para sa bawat pangangailangan mo.
Ipagpatuloy po natin ang kwento ng buhay ni Moses. Lumaki siya sa loob ng marangyang palasyo ng Egypt at namuhay doon bilang isang prinsipe hanggang sa maging 40 taong gulang siya. Subalit isang araw, nakagawa siya ng isang napakalaking pagkakamali. Nakapatay siya ng isang Egyptian taskmaster na nagmamalupit sa isang kapwa niya Israelita at ibinaon niya ito sa buhangin. Isang malaking pagkakamali at bubu, ika nga. Pasensya na po. Halatang may mga maliliit na toddlers ako sa bahay, kaya bubu ang tawag ko sa kasalanan. Ngunit dahil doon, nalaman ng Pharaoh ang nangyari at nag-utos na ipahanap at ipapatay si Moses. Subalit sa kamangha-manghang paraan, nagawang makatakas ni Moses papunta sa malayong disyerto ng Midian. Naniniwala ako na ang makapangyarihang kamay ng proteksyon ng Diyos ang nagligtas sa kanya sa tiyak na kamatayan. At sa loob ng sumunod na 40 taon, namuhay si Moses sa katahimikan ng disyerto bilang isang simpleng pastol ng mga tupa. At bigla na lamang, pagkalipas ng 4 na mahahabang dekada ng pananahimik, binigyan siya ng Diyos ng isang napakalaki at imposibleng misyon. Maaaring para sa atin at para kay Moses ay parang biglaan at out of nowhere ang tawag na yon mula sa langit. Ngunit alam natin na ang Diyos ay soberano sa lahat ng panahon at matagal na niyang inihanda ang kanyang mga plano para sa ating kapakanan. Sabi nga ni David sa aklat ng mga awit, bago pa man tayo buuin sa sinapupunan ng ating ina, ang bawat araw ng ating buhay ay nakasulat na sa kanyang aklat. Nasa isip, plano at puso na ito ng Diyos bago pa man ito maunawaan o mapangarap ni Moses. At ibinigay ng Diyos kay Moses ang napakabigat na tungkulin na pamunuan at ilabas ang kanyang bayang Israel mula sa daan-daang taong pagkaalipin sa Egypt. Hindi po iyon isang simpleng gawain na madaling matatapos. Parang madali lang pakinggan kapag sinabing ilipat mo ang mga tao mula sa isang lugar patungo sa kabilang lupain. Subalit pinag-uusapan natin dito ang 600,000 kalalakihan lamang. At noong panahong iyon sa kultura ng Gitnang Silangan, hindi pa kabilang sa bilang na iyon ang mga kababaihan, ang mga bata, at ang napakaraming dayuhan na sumama sa kanila sa kanilang paglikas. Ayon sa mga respetadong Bible scholars at historians, kung bibilangin ang kabuuan ng populasyon kasama ang kanilang mga kawan at alagang hayop, ito ay aabot sa halos 2 hanggang 3 milyong katao na maglalakad sa gitna ng tuyong disyerto. At lumapit ang Diyos kay Moses habang ginagawa niya ang kanyang pang-araw-araw na trabaho sa bukid. Sabi sa Exodus chapter 3, pinapastol ni Moses ang kawan ng kanyang biyenang si Jethro na pari sa Midian. Biglang nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon sa anyo ng isang nagliliyab na apoy mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy sa bundok ng Horeb. Ang napakalaking himala doon ay nagliliyab ang buong puno, ngunit hindi man lamang ito natutupok o nasusunog ng apoy. Nang makita ng Panginoon na lumapit si Moses upang mag-usisa kung bakit hindi nasusunog ang puno, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng nagliliyab na halaman, Moses, Moses, at sumagot si Moses ng may paggalang, narito po ako, Panginoon. Nagpakilala ang Diyos at sinabi, ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac, at Jacob. Sa puntong iyon, tinakpan ni Moses ang kanyang mukha dahil labis siyang natakot na tumingin sa banal na presensya ng Diyos. Sinabi ng Panginoon sa kanya, tunay kong nakita ang matinding pagdurusa ng aking bayang Israel sa Egypt at narinig ko ang kanilang mga iyakan dahil sa kanilang mga malulupit na taskmasters. Kaya ngayon, humayo ka, sinusugo kita sa Pharaoh upang ilabas mo ang aking bayang Israel mula sa lupain ng Egypt. Subalit sumagot si Moses sa Diyos ng may matinding pag-aalinlangan, sino po ba ako upang humarap sa makapangyarihang Pharaoh at manguna
sa mga Israelita palabas ng Egypt. At sinagot siya ng Diyos ng isang napakaganda at matibay na pangako, I will be with you. Ako mismo ang sasaiyo sa bawat sandali. Ngunit muling nangatwiran si Moses sa Diyos at nagsabi, halimbawa po pumunta ako sa mga Israelita at sabihin kong sinugo ako ng Diyos ng kanilang mga ninuno. At itanong nila sa akin kung ano ang iyong pangalan, ano po ang sasabihin at isasagot ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moses, I am who I am. Ito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni Akon nga, the eternal and uncreated I am. Medyo malabo, malalim at misteryoso pakinggan sa simula, di ba po? I am what? Sino ka ba talaga? Ano ang eksaktong sasabihin ko sa mga taong naguguluhan? Ang buong problema kasi ni Moses ay nakatutok lamang sa kanyang sarili at sa tanong na, sino ba ako? Bakit ako ang pinipili at sinusugo mo sa ganitong kalaking gawain? Muli, nakatutok si Moses sa kanyang sariling kakayahan, lakas at limitasyon. Karapat-dapat ba ako? Matalino ba ako? Handa ba ako sa ganitong kalaking responsibilidad? Paano kung magkamali ako at pagtawanan lamang nila ako? Paano kung hindi sila maniwala at makinig sa aking mga sasabihin? Paano kung mabigo ako sa kalagitnaan ng paglalakbay? At ang gustong-gusto ko po sa naging sagot ng Diyos sa kanya, hindi sinabi ng Panginoon na, huwag kang mag-alala Moses, napakagaling mo, kayang-kaya mo iyan sarilihin bro. Hindi po ganoon ang naging tugon ng Panginoon sa kanyang lingkod. Ang naging sagot ng Diyos sa tanong ni Moses na sino ako ay ang ganap na pagpapahayag kung sino siya. Sinabi ng Diyos kay Moses, hindi mahalaga kung sino ka, dahil ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, I am that I am. Ang banal na pariralang ito sa wikang Hebreo na Yahweh ay napakalalim at walang direktang katumbas sa anumang wika ng tao. Hindi sinabi ng Diyos na ako ay isang mahusay na pinuno lamang o isang matalinong tagapayo. Sinabi niya, ako ang Diyos na umiiral sa kanyang sarili. Ako ang Diyos noon, ako ang Diyos ngayon, at ako ang Diyos magpakailanman. Bago pa man likhain ang kalangitan at ang lupa, ang Diyos ay naroroon na at naghahari sa buong sansinukob. Kaya kahit napakaraming idinahilan at pakiusap ni Moses pagkatapos ng dakilang himala ng nagliliyab na puno at ng makapangyarihang pahayag ng pangalan ng Diyos, ito ay nagpapakita kung gaano tayo katulad ni Moses sa ating sariling buhay. Napakarami nating idinadahilan tuwing tinatawag tayo ng Diyos dahil nakatutok lamang tayo sa ating sariling kahinaan, kawalan ng tiwala sa sarili at madilim na nakaraan. Iniisip natin ang ating kawalan ng sapat na karanasan, ang ating mga kapintasan, ang ating mga nagawang kasalanan noon at sinasabi nating maling tao ang pinili mo para sa gawaing ito, Panginoon. Subalit tandaan natin na si Moses ay pinalaki sa loob ng palasyo ng hari sa loob ng 40 taon at tinuruan sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo. Ang Diyos ay hindi nagugulat, hindi natatakot, at hindi napipigilan ng ating limitadong kakayahan o ng ating madilim at makasalanang nakaraan. Hindi sinasabi ng Panginoon na, nako, nagkamali pala si Tali noong kabataan niya at muntik nang mapahamak sa maling bisyo, sayang naman at hindi ko na siya magagamit sa aking kaharian. No, hindi po ganyan mag-isip ang ating mapagpalang Diyos. Puno ang buong banal na kasulatan ng mga kwento kung saan buong pagmamahal na tinatawag ng Diyos ang mga hindi kwalipikado, ang mga mahihina, ang mga tinanggihan ng lipunan, at ang mga may kapintasan upang makibahagi sa kanyang dakilang plano ng kaligtasan. At ang banal na paanyayang iyan ay ipinapaabot niya sa bawat isa sa inyo sa silid na ito ngayong gabi. Walang sino man sa atin ang exempted o hindi karapat-dapat sa kanyang walang hanggang biyaya at pagtawag.
May isa pang napakagandang kwento sa Bagong Tipan sa Ebanghelyo ni Mark chapter 10 kung saan nagkaroon ng personal na engkwentro ang ating Panginoong Jesus sa isang lalaking pulubi na bulag mula pa sa kanyang kapanganakan. Sumigaw ang lalaking bulag ng buong lakas kay Jesus upang humingi ng awa at kagalingan. Ibinahagi rin po ito ni Pastor Don Gimena sa kanyang napakagandang mensahe kaninang umaga na may pamagat na Don't Stop Asking. At noong lumapit ang lalaking bulag sa harapan ni Jesus, ang unang tanong ni Jesus sa kanya ay, "Ano ang nais mong gawin ko para sa iyo?" Iyan ang mapagkalingang tanong ng Panginoon sa kanya. At dito sa Favor Church, matatag tayong naniniwala na si Jesus ang ganap na larawan ng di nakikitang Diyos. Siya ang liwanag, kapangyarihan at tunay na kapahayagan ng kanyang kabanalan at pag-ibig. Kaya kung nagtanong si Jesus ng ganoong klaseng mapagpalang tanong sa isang abang bulag, alam kong ganoon din ang tapat na puso ng Ama para kay Moses at para sa bawat isa sa atin na naririto ngayon. Bagamat hindi ito literal na nakasulat sa teksto, naiisip ko na habang kausap ng Diyos si Moses doon sa ilang, para bang sinasabi niya, "Moses, sa tingin mo ba ay hahayaan kitang gawin at dalhin ang lahat ng mabigat na gawaing ito ng mag-isa? Sa tingin mo ba ay nakadepende ako sa iyong sariling limitadong lakas upang maisakatuparan ang aking mga banal na pangako sa aking bayan? Hinding-hindi! Mayroon tayong isang Diyos na lubos na committed sa ating kapakanan at isang Diyos na buong pagmamahal na nagtatanong sa ating mga puso ngayong araw. Ano ang nais mong gawin ko para sa iyo? Nagtatanong ang Panginoon sa bawat isa sa inyo ngayong gabi. Kung mayroon kang mabigat na pasaning dinadala sa iyong dibdib, kung may mga bayarin kang hindi mabayaran sa bangko, kung may minamahal ka sa pamilya na may malubhang karamdaman at hindi mo na alam ang susunod na hakbang, kumakatok ang Diyos sa pintuan ng iyong puso at nagtatanong, ano ang magagawa ko para sa iyo? Lumapit ka sa Kanya ng may buong pagtitiwala at kapakumbabaan. Huwag mo siyang gawing huling option o last resort lamang kapag bagsak na ang lahat. Maaaring hindi natin lubos na nauunawaan kung bakit ang ilang mga panalangin ay hindi nasasagot sa bilis at eksaktong paraan na ating inaasahan. At napapanatag tayo sa ating church na buong kababaang loob na aminin na may mga bagay na nananatiling misteryo sa lihim na karunungan ng Diyos. Subalit kung buong puso nating pinaniniwalaan ang katotohanan na ang Diyos ay tapat at Siya ay palaging sumasa atin, maaaring hindi man natin alam ang bawat detalye ng Kanyang gagawin, ngunit tiyak natin kung sino ang kasama nating lumalakad sa bawat hakbang ng ating pagsunod. Alam natin ang kapangyarihan, banal na presensya, autoridad at lakas na sumasa atin kapag tayo ay buong pusong sumusunod sa Kanyang tinig. Sabi po sa Psalm 121 verses 1-2, I lift my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Ang ating tunay at walang hanggang tulong ay nagmumula sa Diyos na lumikha ng mga bundok, naglatag ng mga karagatan, at naglagay ng bawat bituin sa kalawakan. Ang parehong Diyos na nagpapasikat ng araw tuwing madaling araw sa loob ng libu-libong taon nang walang mintis, Siya ang Diyos kung saan nagmumula ang ating kaligtasan, kalakasan at pag-asa. Sa buong 30 taon ng aking buhay, walang kahit isang araw na pumalya o nakalimot ang araw na sumikat sa umaga. At gawa po iyan ng dakilang kapangyarihan ng Diyos. Ang mundo ay hindi umiikot dahil sa aking sariling lakas, galing o katalinuhan, kundi dahil sa Kanyang banal na pag-iingat sa buong sansinukob.
At kung titingnan natin ang pagpapatuloy ng kwento ni Moses, pagkalipas ng 30 chapter sa aklat ng Exodus, makikita natin na tinanggap nga ni Moses ang tawag ng Diyos sa kabila ng napakarami niyang idinahilan. Sa simula na siya ay utal, mabagal magsalita at hindi marunong humarap sa madla. Makalipas ang maraming taon, noong nailabas na nila ang milyon-milyong Israelita mula sa lupain ng Egypt at nasa gitna na sila ng tuyong ilang, sinabi sa kasulatan sa Exodus 33 na sa loob ng tent of meeting, kinakausap ng Panginoon si Moses ng mukhaan tulad ng pakikipag-usap ng isang tao sa kanyang matalik na kaibigan. At sinabi ni Moses sa Panginoon, "Sinabi mo sa akin na akayin ko ang bayang ito patungo sa lupang pangako, ngunit hindi mo pa sinasabi sa akin kung sino ang iyong isusugo na makakasama ko sa paglalakbay." At napakabuti at napakatiyaga ng ating Diyos, sapagkat ang tanong ni Moses makalipas ang 30 kabanata ng mga himala ay ang parehong katanungan na itinatanong niya sa Exodus 3 sa harap ng nagliliyab na puno. "Sino po ba ang sasama sa akin, Panginoon?" At ang naging tugon ng Panginoon ay hindi ang magalit o mainis sa kanya, kundi buong pagmamahal at banayad niyang sinabi sa kanyang lingkod, "I will personally go with you, Moses, and I will give you rest." Ako mismo ang personal na sasama sa iyo sa bawat hakbang at bibigyan kita ng tunay na kapahingahan. Kaya ang truth number 1, God is committed to you. Truth number 2, God is with you and He is enough. At ang pangatlong katotohanan, truth number 3 is, God will give you rest. Ang Diyos mismo ang magkakaloob sa iyo ng tunay at banal na kapahingahan. Tiyak na kailangan nating lahat ang pisikal na kapahingahan sa ating mga katawan. Lalo na kung ikaw ay dumaraan sa mga medikal na pagsubok o may iniindang karamdaman sa katawan, napakahalaga po ng sapat na tulog, maayos na nutrition at regular na pahinga para sa ating kalusugan at longevity sa ministry. Nais nating maglingkod sa Panginoon at maglingkod sa Kanyang iglesia sa loob ng marami pang dekada sa hinaharap. Kaya ang pangangalaga sa ating sariling pisikal na katawan ay isang napakahalagang espiritual na tungkulin. Subalit kung minsan, ang matinding pagod, stress sa isip at anxiety ay hindi kayang gamutin ng simpleng pagtulog o paghiga lamang sa kama. At sa mga ganyang mabibigat na pagkakataon, kailangan nating magpapasok ng ibang pinagkakatiwalaang tao sa ating mga pinagdaraanan. Maaaring ito ay ang iyong connect leader sa church, isang pinagkakatiwalaang pastor, o isang professional na Christian counselor at therapist. Dito sa Favor Church, naniniwala tayo na ang mga tulong na ito ay mga banal na kagamitang kaloob ng Diyos upang hindi natin lakbayin ang mahirap na buhay na ito ng nag-iisa. Tulad ng ating regular na Sunday services, hindi ito isang simpleng weekly event lamang na ginagawa natin dahil bored tayo sa weekend or dahil gusto lang nating magtipon. Ginagawa natin ito upang makapagbukas tayo ng pinto para sa mas marami pang tao na makatagpo si Jesus, maranasan ang kanyang pag-ibig at makasama sa pananampalataya. Kaya mag-imbita po kayo ng inyong mga kapamilya at kaibigan. Mayroon na tayong sapat na espasyo, karagdagang mga upuan, at bukas na mga puso para sa lahat. Subalit mayroong isang uri ng malalim at walang kapantay na kapahingahan para sa ating kaluluwa na ang Diyos lamang ang tanging makapagbibigay. At napakaganda nito sapagkat ang Diyos mismo ang nag-imbento at nagtatag ng konsepto ng kapahingahan sa simula pa lamang ng kasaysayan. Noong nilikha niya ang buong daigdig at ang kalawakan sa loob ng 6 na araw, sa ika-7 araw ay nagpahinga ang Diyos mula sa kanyang mga gawa.
At hindi nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw dahil siya ay napagod, nahapo o naubusan ng lakas sa paglikha. Hindi po ganoon ang ating makapangyarihang Diyos. Ang ikapitong araw ay kanyang itinalaga at pinagpala bilang isang banal na regalo para sa tao upang ituro sa atin ang tamang ritmo at balanse ng buhay at bilang isang dakilang paglalarawan sa kapahingahang matatagpuan natin sa ating Panginoong Hesus. Ayon sa isang napakagandang komentaryo sa kasulatan, pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw bilang banal na regalo ng kapahingahan para sa tao at higit sa lahat dahil ang Sabat ay isang anino at paglalarawan ng tunay na kapahingahang makakamtan sa pamamagitan ng persona at natapos na gawa ni Hesukristo. Nilinaw sa Bagong Tipan sa mga aklat ng Colossians at Galatians na ang mga sumasampalataya kay Kristo ay hindi na nasa ilalim ng legalistiko at relihiyosong obligasyon ng lumang Sabat sapagkat tinupad na ni Jesus ang buong layunin at kaganapan nito para sa atin. Ang pangunahing layunin ng Sabat ay hindi lamang basta mag-disconnect sa mga gawain ng mundo, kundi ang mag-connect ng buong puso sa presensya ng buhay na Diyos. At dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin, bawat araw ng ating buhay ay isang araw ng tunay na kapahingahan sa kanyang natapos na gawa sa krus. Bawat araw, hindi lamang tuwing linggo o tuwing nakatakdang rest day sa trabaho. Marami sa inyo, linggo ang tanging rest day at lubos kaming nagpapasalamat sa pagpili ninyong makasama kami sa pagsamba ngayon. Subalit ang kapahingahan at kapayapaan ni Kristo ay maaari mong dalhin sa iyong opisina sa Lunes, sa iyong mga klase sa Martes, sa iyong mga negosyo sa Miyerkules, at sa bawat sandali ng iyong linggo. Maaaring napaka-overwhelming nga ng ating mga buhay sa panahong ito. Ngunit kung titingnan natin ang buong buhay ni Moses, dumaan din siya sa napakatinding stress, presyon, at hindi mapapantayang responsibilidad. Naghahanda nga po ako ng isang simpleng modern resume para kay Moses upang makita natin ang lawak ng kanyang mga pinagdaanan. Kung nagrereklamo tayo sa ating mga pang-araw-araw na gawain, tingnan niyo po ang professional experience ni Moses. Buong tapang na humarap sa pinakamakapangyarihang hari ng Egypt, pinamunuan ang buong bansang Israel patawid sa Red Sea na nahati sa dalawa gamit lamang ang isang kahoy na tungkod na mahala sa pang-araw-araw na pagkain at supply ng milyon-milyong tao sa gitna ng tuyong disyerto kung saan walang grocery o tindahan, nagpalabas ng sariwang tubig mula sa matigas na bato, humarap at nagresolba sa krisis ng mga makamandag na ahas sa loob ng kampo, humarap sa matinding rebelyo ng mga pinuno kung saan nilamon ng lupa ang mga nagrebelde at paulit-ulit na nanalangin at namagitan para sa bayan sa gitna ng matitinding pagkawasak. At ang paborito kong linya sa kanyang resume, sanay sa pakikipagnegosasyon sa gobyerno, malakihang logistics, conflict resolution, crisis response, succession planning, at pamamahala sa napakahirap pasayahing mga tao habang nagpapanatili ng napakalapit at tapat na ugnayan sa pinakamataas na pamunuan ng langit. Napakagaling at napakalupit, di ba po? Subalit sa kabila ng lahat ng matitinding gawaing iyon na nakatala sa kanyang karanasan, ang naging tanging lakas, sandigan at kapayapaan ni Moses ay ang tapat na pangako ng Panginoon sa Exodus 33. I will personally go with you, Moses, and I will give you rest. Ako mismo ang personal na sasama sa iyo at magbibigay sa iyo ng kapahingahan. Sa pamamagitan ng buhay at pakikipaglakbay ni Moses kasama ang Diyos, natututunan natin na ang tunay na kapahingahan ay hindi lamang ang simpleng kawalan ng gawain, kundi
ang lubos na pagtitiwala sa natapos na gawa ni Jesus upang huminto na tayo sa pamumuhay na para bang ang lahat ng bagay ay nakasalalay lamang sa ating sariling lakas at kakayahan. Maaaring hindi magbago agad ang ating mga panlabas na sitwasyon, ngunit makapagpapahinga tayo ng may kapayapaan sa presensya ng Diyos dahil alam at pinanghahawakan natin ang tatlong dakilang katotohanan ito. God is committed to you, God is with you, and He will give you rest. Bumalik po tayo sa napakagandang awit na binasa natin sa simula sa Psalm 46. God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Kaya hindi tayo matatakot kahit yumanigman ang buong lupa at guguho ang pinakamatatayog na bundok sa kalaliman ng dagat. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin, ang Diyos ni Jacob ang ating matatag na tanggulan. Manahimik ka at kilalanin mo na siya ang Diyos. Be still and know that He is God. Maaari mong ipalit sa mga bundok, lindol at nagngangalit na alon ang sarili mong mga personal na krisis, alalahanin at takot sa buhay ngayon. Anuman ang iyong pinagdaraanan ngayong gabi, buong pagmamahal kang inaanyayahan ng Diyos. Manahimik ka, magtiwala ka, at kilalanin mong siya ang Diyos. Ang pagiging still ay hindi nangangahulugang magiging tamad ka o wala kang gagawin, kundi gawin mo ng buong katapatan ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos at buong pananampalataya mong bitawan ang mga bagay na tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihang gumawa at mag-ayos. Maraming beses sa ating buhay na sinusubukan nating maging Diyos ng ating sariling kapalaran. Ako man po ay unang aamin na may mga pagkakataon sa araw-araw na sinusubukan kong kontrolin ang lahat ng bagay at hindi nakikinig sa banayad na bulong at gabay ng banal na espiritu. Kapag sinasabi ng banal na espiritu na ipanalangin mo ang taong ito, magpatawad ka sa nagkasala sa iyo, maging mapagpakumbaba ka sa iyong pamilya, ngunit pinipili nating sundin ang sarili nating plano dahil pakiramdam natin ay mas magaling at mas tama ang ating sariling ideya. Bitawan mo ang mga bagay na tanging Diyos lamang ang makagagawa. Upang maging tunay na still, kailangan nating makilala kung sino talaga ang Diyos sa ating personal na buhay. Sino ba ang Diyos para sa iyo? Sa banal na kasulatan, inilarawan siya bilang ating mabuting pastol, ating tagapagligtas, ating banal na kanlungan, ating tagapagtanggol, ang bato ng mga kapanahunan, ang dakilang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang ating buhay na kagalakan, at ang ating walang hanggang Ama. Siya ay tapat, totoo, puspos ng walang kapantay na pag-ibig at siya ang ating banal na mana at bahagi magpakailanman. At hindi lamang ito simpleng doktrina o teorya sa libro. Hinahamon ko po ang bawat isa sa inyo ngayong gabi. Naranasan mo na ba siya bilang ganyang uri ng mapagmahal na Diyos sa iyong personal na buhay? Nagtatapos ang dakilang kwento ni Moses sa Exodus 33 noong sinabi niya sa Panginoon, "Kung hindi ka personal na sasama sa amin sa bawat hakbang, huwag mo na kaming paalisin sa lugar na ito, sapagkat paano malalaman ng buong mundo na kami ay iyong hinirang na bayan kung wala ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan?" At sumagot ang Panginoon, "Gagawin ko ang iyong hiniling sapagkat kinalulugdan kita at kilala kita sa iyong sariling pangalan." At buong tapang na sumamo si Moses mula sa kaibuturan ng kanyang puso, "Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian." Nais ng Diyos na makilala mo siya ng lubusan at totoo. Ang pagkilala sa Diyos ay hindi nangangahulugang hindi na tayo makakaramdam ng pagod, lungkot
o hirap kailanman sa mundong ito. Ngunit nangangahulugan ito na ang pagod, takot at kabigatan ay hindi kailanman magkakaroon ng huling salita sa iyong buhay. Ang mga alalahanin, ang kalungkutan at ang mga pagsubok sa iyong paligid ay walang kapangyarihang magdikta sa iyong kinabukasan, sapagkat ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang may hawak ng iyong buhay. Minsan, ang laging dalangin natin ay, Panginoon, tapusin mo na po sana agad ang mahirap na season na ito upang makapagpahinga na ako sa wakas. Subalit ang tunay na kapahingahan ay maaari ding maging ganito. Panginoon, kung hindi mo man agad babaguhin ang aking panlabas na sitwasyon, tulungan mo po akong makita at maranasan ang iyong banal na presensya sa gitna ng aking kalagayan. Sabi ng Panginoon sa aklat ng Isaiah chapter 43 verse 11, tingnan ninyo, ako ay gumagawa ng isang bagong bagay, ngayon din ay sumisibol ito, hindi nyo ba ito napapansin? Ang Diyos ay patuloy na kumikilos at gumagawa ng mga bagong himala sa iyong buhay araw-araw. At nais kong kausapin ang bawat isa sa inyo ngayong gabi. Makakamtan lamang natin ang tunay na kapahingahan at kapayapaan kung mayroon tayong personal at buhay na kaugnayan sa Diyos. Hindi relihiyon o mga tradisyon lamang ang kanyang hinahangad mula sa iyo, kundi isang tunay, malapit at nagmamahalang relasyon. At ang banal na kapahingahang iyan ay ganap na nakaugat sa natapos na gawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na ang nakalilipas. Noong buong pusong ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan at bayaran ang lahat ng ating mga pagkakautang at muling nabuhay sa kanyang kapangyarihan, makalipas ang 3 araw upang talunin ang kapangyarihan ng kasalanan, kamatayan, kalungkutan at takot para sa ating lahat. Kung naririto ka ngayon sa silid na ito at alam mo sa iyong puso na wala ka pang personal na relasyon kay Jesus o matagal ka nang lumayo sa Kanya at ngayong gabi ay nararamdaman mo ang Kanyang tawag na magbalik sa Kanyang mapagpalang presensya, bukas na bukas ang Kanyang mga kamay upang tanggapin ka ng buong pagmamahal. Hinihiling ko po sa bawat isa sa atin na ipikit ang ating mga mata at iyuko ang ating mga ulo sa pananalangin. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso ngayong gabi at magsimula ng isang bagong buhay na kasama siya, buong tapang mong itaas ang iyong kamay upang maisama kita sa ating panalangin. Maraming salamat po sa mga kamay na nakataas sa harapan ng Diyos. Sabay-sabay po nating ipanalangin ang panalangin ito bilang isang pamilya ng pananampalataya. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo ngayong gabi at buong puso kong inaamin ang aking mga kasalanan at kahinaan. Tinatanggap po kita ngayong araw bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas at aking pinakamatalik na kaibigan. Ipagkaloob mo po sa akin ang tunay na kapahingahan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay sa aking kaluluwa. Nagpapasalamat po ako ng buong puso sa iyong pag-ibig, sa iyong pagkamatay sa krus para sa akin at sa iyong muling pagkabuhay. Sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan, sama-sama tayong nananalangin. Amen and amen. Palakpakan po natin ng buong lakas ang ating Panginoon para sa lahat ng nagbukas ng kanilang puso kay Kristo ngayong gabi.